Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Nagbabala ang Navotas LGU sa mga residente ng Karatig Lungsod na magsuot na ng face mask dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin. Hanggang ngayon kasi, nagbabaga pa rin ang bahagi ng nasunog na Navotas Sanitary Landfill mahigit 2 linggo na. Narito ang report. Hanggang ngayon patuloy pa ring inaapula ang umuusok at nagniningas na Navotas landfill na nasunog nitong April 10. Ngayon 17 araw na, tumulong na rin ang Japan International Cooperation Agency o JICA para sa heavy equipment na magpapabilis ng operasyon. Sa videong ito mula kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, Sabado ng gabi kitang nagniningas pa rin ang malaking bahagi ng landfill. Ayon kay Mayor Chanco, sabay-sabay nang ino-operate ang 3 bahagi ng landfill ng compaction at soil covering o pagtatambak at pagsisiksik ng lupa. Nagdagdag na rin ang mga bulldozer at payloaders sa paggawa nito. Sa rekomendasyon ng JICA, dapat ituon ang operasyon sa mga slope ng landfill mula ibaba pa itaas para mapigilan ang pagpasok ng oxygen na magpapabaga sa sunog. Inirerekomenda ng Navotas LGU na magsuot ng face mask ang kanilang mga residente maging sa mga karatig lungsod. Samantala naitala rin sa air sensors ng Manila City Disaster Risk Reduction ang very unhealthy ang kalidad ng hangin 12:00 ng madaling araw kanina. Sa inilabas namang Air Quality Index ng Environmental Management Bureau ng DENR as of 10 a.m. kanina, nasa good to moderate ang particulate matter sa Metro Manila o mga particles na nakahalo sa hangin. Gayunman, Fair Air Quality Index ang naitala sa Caloocan at Malabon City. Acceptable pa rin ang kalidad pero maaaring magkaroon ng sensitivity ang mga nasa vulnerable sector. Nasa orange category naman o unhealthy lalo na sa sensitive groups gaya ng mga may sakit sa baga ang na-detect sa Valenzuela City. Pinapayuhan ng DENR ang publiko na magsuot ng face mask at huwag munang lumabas ng bahay ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga may respiratory problems, buntis at mga senior citizens sa mga lungsod na nakitaan ng mataas na particulate matter. Para malaman ang air quality sa inyong lungsod, bisitahin lamang ang EMB National Capital Region Facebook page. Meralco nilinaw ang mga singil na makikita sa electricity bill matapos itong umani ng samot-saring batikos mula sa mga netizen. At rollback sa diesel at kerosene, epektibo bukas, inanunsyo ng Department of Energy. Binigyang linaw ng Meralco ang mga singil na makikita sa inyong electricity bill tulad ng senior citizen, lifeline rate subsidies at universal charge ay mga programa ng pamahalaan para sa mga sektor na nangangailangan. So these are actually charges that are seen in all distribution utility bills, including Meralco. And all DUs are acting as collectors for these pass-through charges. So mainly the purpose of these are to support the government mandates to help marginalized end users get access to electricity, to provide assistance to senior citizens with lower incomes, to promote renewable energy development and utilization, and to provide electricity to end user in islands not connected to the main grid. Kasama din dito ang feed-in tariff allowance at green energy auction allowance na binabayaran ng lahat ng gumagamit ng kuryente para mapabilis ang transisyon ng bansa sa mas malinis na enerhiya. Dagdag pa ng pamunuan, hindi bago ang mga nasabing singil dahil dekada na itong nasa bill ng Meralco. Ang bago lang ay ang Fit-All at Gea-All. Hindi ito mga bagong charges. Napansin namin na sinasabi na surprise daw sila na itong charges, hindi ho ito bago. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, higit na 2 dekada na po sila nasa bill. Kung babalikan nyo yung bills ng 2 dekada, nandun na po sila, hindi sila bago. Ang Fit-All po, pati ang senior citizen subsidy, higit na 1 dekada, nasa bill na po sila, hindi po sila bago. Ang naging bago lang ay yung Green Energy Auction Allowance. Itong programa ay kahalintulad ng Fit-All, kaya ang tinawag GEA-All. Pero pareho po ng mekanismo at nagkaroon ito noong January 2026. Sinagot din ng Meralco ang panawagan ng mga netizen na gobyerno ang pumasan sa mga policy charges. Nag-aantay lang kami kung ano yung mga pulisiya na kailangan namin ipatupad
Hindi naman kami pwedeng maglagay sa electricity bill ng walang kaukulang approval sa ilalim ng batas at sa guidance ng regulator. Every centavo in the electricity bill of Meralco customers and all other distribution utilities and electric cooperatives is subject to the oversight and regulation of the Energy Regulatory Commission. Samantala, positibo ang Department of Energy sa mga numero dahil tuloy-tuloy ang pagdating ng mga inaangkat na supply ng langis sa iba't ibang bansa. Ngayong araw, inanunsyo ng DOE ang price adjustments epektibo bukas. Diesel, rollback na hindi bababa sa 12.94 pesos kada litro. Kerosene, rollback na 15.71 pesos sa kada litro, habang may pagtaas naman sa gasolina na 53 centavos kada litro. Gayunman, ipinaliwanag ng ahensya na nagkakaiba-iba pa rin ang presyo sa mga gasolinahan, depende yan sa lokasyon, gasto sa transportasyon at iba pang operational costs, pero sa ganitong presyo maglalaro ang rollback. So, meron pong estimated pump price range sa diesel na 75.93 to 101.96. Bakit po merong range? Kasi tignan nyo po ang gas station ninyo, iba-ibang gas station, iba yung presyo. Dahil depende yan kung malayo siya sa depot or inland siya, malayo i-deliver, mas magastos yung pag-deliver doon sa gas station na doon. Tinitiyak naman ng kagawaran na sapat pa rin ang supply ng petrolyo sa bansa. Dumating na ang 4 na shipment ng diesel na inangkat sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Ang mga ito ay naipamahagi sa La Union, Batangas, Subic at Davao na may kabuang 178 million liters. Para naman sa LPG, nakatakdang dumating sa bansa sa pagitan ng May 20 to 31 ang isang barko mula Texas, USA. Kasalukuyan itong patungong Panama Canal bago bumiyahe papuntang Pilipinas. Sa iba pang mga balita, DILG Secretary John Vic Remulla inirekomendang buwagin na ang sangguniang kabataan para maalis ang kultura ng korupsyon sa Youth Council. At viral video sa Makati City, isang vehicular accident ayon sa PNP Southern Police District. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Nilinaw ng PNP Southern Police District na hindi robbery, hold-up o road rage ang nangyari sa viral video na kumalat nitong Sabado kundi isang vehicular accident. Sa video makikita isang lalaki na binutas ang gulong ng pickup habang ang isa naman ay may hawak na baril at pinabababa ang driver ng sasakyan. Ayon sa SPD, galing Chino Roces Avenue Extension sa Taguig, ang pickup nang mabangga nito ang likurang bahagi ng isang sedan na mabagal na nagle-left turn. Dahilan para mapunta sa kabilang lane ng sedan at bumangga sa kasalubong na motorsiklo. Tumakas umano ang pickup at muli itong nakabangga sa Chino Roces Avenue sa Makati. Nagkaayos na rin ang driver ng pickup at mga nabangga nito habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sasampahan ng kaso sa ombudsman ng DILG ang dalawang SK chairman sa Makati City na sangkot umano sa korupsyon. Sa isang press conference, sinabi ni SILG Remulla na humingi ang SK chairman ng Dasmariñas Village sa Makati City na si Natalia Tupas ng SOP o kickback na 20% o nagkakahalaga ng 70,000 pesos sa isang supplier para sa kanilang Halloween party noong Oktubre 2025. Habang ang isa pang SK chairman na si Cecilia Yabut ay pineka ang pirma ng SK Kagawad na SOP naman anya. Para kay Remulla, kung magkakaroon ng constitutional change, gusto niyang buwagin ang sangguniang kabataan para hindi na maging kultura ang korupsyon sa loob ng sanggunian. Papalitan ko na ang struktura ng SK. Ngunit ito ay constitutional issue at hindi kaya ng aking kagawaran. Pero ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish na ang SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang. Maharap si Tupa sa reklamong direct bribery at falsification of public documents, habang si Yabut at iba pang kasama nito ay kakasuhan din ng falsification of public documents na isasampa sa ombudsman. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa showbiz balita, Mati Juniosa pasok na sa finals ng Britain's Got Talent matapos muling makakuha ng Golden Buzzer. At Bini Joanna natupad ang bucket list matapos mag-report sa Fox 11 Los Angeles.
Pasok na sa finals ng Britain's Got Talent ang Pinoy Pride na si Matty Junyosa matapos itong muling makakuha ng Golden Buzzer. Muling ipinakita ni Junyosa ang husay nito sa pagkanta sa kanyang rendisyon ng Dream On ng Aerosmith. Standing ovation ang nakuha nito sa BGT judges at audience. Hindi magkamayaw ang Pinoy fans na sumisigaw ng Golden Buzzer. Dahil dito, hindi nagdalawang isip si BGT Judge Amanda Holden na pinindot ang Golden Buzzer para kay Junyosa. Bucket list check para kay Bini Joanna matapos ito mag-report ng weather forecast sa Fox 11 Los Angeles. Tinupad ni Fox LA broadcaster Marie Kiban ang dream job ni Bini Joanna na maging broadcaster nang ibigay nito ang weather report na game naman binasa ng dalaga. So in Las Vegas, we have 83. That's right. Yes, in India, where the Coachella happened, 91. Kasabay niyan, kinamusta rin ito ang kanilang experience matapos mag-perform sa It Coachella. was also very windy, so Yes. we didn't really feel the hotness. That's why the But we wind bring advisory- hotness to the stage. Yes, you do. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong araw ng Lunes. Para sa iba pang balita mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Magandang gabi.